Hi, hello, good afternoon mga kapanalig, no? At kakatapos ko lang maglinis ng bahay, no? Katatapos, baliktad pa yung damit ko. Kakatapos ko lang maglinis ng bahay at magpaligo ng mga aso, no? Yung laban ko na magaganap this coming Friday kay Mark Umbao ay ipopostpone ko muna kasi restricted yung Facebook account ko ng 1 week. Hindi ko alam kung bakit anti-Catholic ba to si Facebook kasi nagloloko na naman ng signal, yon. Kasi po, hindi ko alam kung anti-Catholic ba to si Facebook kasi maraming mga foul words ang sinasabi sa akin ng mga sulpot. Pag nire-report ko, hindi naman tinatanggap. Ngayon, nireport ako ng mga sulpot, restricted ako ng 1 week so hindi ako makakapag-share ng live. Ang request po sa akin ng mga kapanalig natin Katoliko, gusto rin nila ako mapanood ng live. Sa live BB tayo nila ng replay. So, ang ginawa ko, ako na lang po yung nag-adjust. No, medyo mahina yung signal. So, ang ginawa ko, ako na lang po yung nag-adjust yan. Pink na pink. Mamink-mink. No, ako na lang po yung nag-adjust sa debate. Kasi gusto nga po ako mapanood ng mga kapanalig natin na live. Na live ako na lumalaban. Kaya by next week na lang po. No? At so far, may nag-udyok po sa akin na dapat kong i-masterpiece yung True Church. Kaya lahat po ng patungkol sa traditions ng Catholic Church regarding sa pagiging True Church natin is kailangan ko po siyang aralin ng maigi. No, para pag nag-live presentations po ako ay madali niyong maiintindihan at matitindigan kung bakit tayo ay True Church, no? Napakahalaga po niyan na sa akin para mailatag sa inyo ng buong buo kung ano ba ang stand ng Catholic Church pagdating sa pagiging True Church natin. Yun, doon na lang po muna ako pansamantala na magfo-focus nang sa gayon ay anong tawag nito? Nang sa gayon ay kahit papaano ay mabigyan diin natin yung pagiging tatag ni Kristo, yung ating simbahan, no? Kaya sa ngayon po talaga ay hindi po muna ako makakapag live presentations. No? Sakit ng ngipin ko po, kaya ganito ako magsalita, namamaga. So yun po, no, ina-update ko lang po kayo sa baka may mag-expect na magkakaroon ako ng laban. Iintayin ko lang po na matapos yung restriction ko, nagpaalam na rin ako sa In Defense of Truth na baka pwede siyang iset by next week. No, kaya ibubuhos ko po muna yung buo kong panahon, yung buo kong oras sa pagre-research. So hindi muna ako makakapag-active sa mga GC. Siguro magpo-post pa rin ako, pero sa mga nagchat sa akin sa Messenger, hindi muna ako makakatutok sa inyo kasi seseryosohin ko po yung pag-aaral ko patungkol sa traditions ng Catholic Church. No, para kapag nag-presentations ako, isang latagan na lang. At yung magiging laban namin ni Mark Umbao, ang paksa namin, kung ano ang tunay na bautismo, oneness o Trinity. Yan po yung magiging stand sa mga nagsasabi po sa akin na bakit ko daw po pinatulan si Umbao? Dapat hindi ko na daw po pinatulan, no? Sabi ng ibang Katoliko. Siya po yung naghamon ng debate sa akin at hindi naman po tayo pwedeng umatras kasi baka isipin niya na wala tayong alam, na hindi natin kayang tindigan yung aral ng Katoliko. Kaya though na ayaw talaga ng ibang Katoliko, no? Sabi nga sa akin, San Rio, dapat di mo na pinatulan. Bakit si Umbao pa? Siya po yung naghamon at bilang isang Katoliko ay tawag neto obligasyon natin na patunayan na mali yung aral ng mga Protestante, no? So pinapaalam ko lang din po sa inyo yun kung bakit ko siya nilabanan. So ayun lang po, nag short live lang po ako sa inyo para sabihin na tayo ay wala munang debate. Magpapatay muna ako ng gripo. Kasi ako po ay nag-iigib ng tubig. No, nagpuno ako ng mga drum. Ito papakita ko sa inyo.
Copy ko! Yan ang aking mga kapitbahay. Ayan ang aking mga aso. Ayun ang mga aso ko. Yan. Si Copy ko. Umuwi na. Uwi. Halika na. Aray ko. Halika na. Uwi na. Uwi na doon. Yan. Ito yung kapitbahay ko. Ito yung paggawaan nila ng kandila. Ano ba masakit? Dito naman yung kanilang lutuan. Well, kanina umambon, pero hindi naman ganun din kalakas. Umambon lang siya, pero hindi malakas. No, ito yung mga tanim. Tumabi kayo dyan, wag nyo akong harutin. Yan, namumunga na yung ano, yung ito nakita nyo yan, dalandan yan. Yan, dalandan. Tapos, may mga tanim din ako dito na pakita ko. Ito ano to yan sili. Yan, may sili na rin ako. Etong malunggay ko dati na kalbo. Kasi nga, yan, tumutubo na siya. Dinidiligan ko siya. Ito yung kakawati o yung madre de cacao para sa para sa mga aso pampaligo. Sabi nung iglot dito, yan saan daw ako nakatira para daw mapuntahan ako ng scan? Bakit nyo ako pupuntahan? Bakit nyo ako kailangan puntahan? Ito, yan, tanim ko po yan. Ito yung madre de cacao. Yan, ito, ano to? Bulaklak to, kaya lang inaantay ko pa siya na magkaroon ng bulaklak. Kasi kakaputol ko lang din to last month. Ang bilis niyang tumubo. Ito rin po yung malunggay. Yan, kakaputol ko lang din ito. Pansin nyo. Ay, hindi po ba? Pinutol ko siya. Ayan yung mga langgam, mga malalaking langgam. Antik yung tawag. Yan ang malunggay ko. Ito, tanim ko din to. Nilalagyan to ng langis. Tapos, ilalagay mo sa kandila. Papainitin mo siya. Ilalagay mo sa katawan. Para siyang salon pass. Yan. Ito po yung pinakalikod. Yan. Ay. Teka lang po, papatayin ko muna yung gripo. Ito yung alugbati ko. Yan. Kailangan natin magtanim just in case. Patayin ko lang po muna yung tubig. Kailangan ko magfatay ng gripo. No? Papakita ko po sa inyo ha, para makarelate din po kayo. Ayan. Ito po. Ouch. Meron din akong rito, pinagkukuhaan. Ito, sili to. Yan. Tanim to ng sili. Uri siya ng sili pero maliliit. Maliliit na sili siya. Tapos eto pa yung mga tanim kong sili. Yan, sili din po ito. Yan diba? Eto din pong isa, sili din po yan. Meron pa po tayo doon. Papakita ko po sa inyo. Yung hindi lang nabubuhay dito, yung kangkong. Nagtry ako magtanim ng kangkong, hindi siya nabuhay. Ay! Yan po yung bangin, diba? Pag nadulas ka dyan, tumbling ka dyan, may mga saging din po dito, yan, Kaya lang napitas na po yung saging. Ayun, may puso pa, Kung hindi ko nga lang abot. Nakikita nyo po ba? Teka lang. Ayun, puso ng saging. Hindi ko nga lang siya abot. Yung dahon na yon, yung halaman na yun, yung parang dahon ng nyog o dahon ng buko. Yan po yung ginagawang wadis tingting. Na ginagawa po yung wadis tingting.
So, dito po tayo. Yan. Ayan, may duyan po ako. At dahil may mga sulpot dito, nilabas ko ang Birheng Maria. Ewan ko lang. Yan, meron din po akong upuan. Kapag naboboring ako, yan, sa labas ako, nagmumuni-muni. Ito naman po yung dahon ng kakawati. Yan. Ayun yung mga aso ko. Tignan nyo po. O yan, o. Ito yung foam ko, kaya lang nakakahiya naman sa inyo. Yan yung higaan ko, kaya nang sira na. Sira-sira na yung higaan ko, pero nagagamit pa naman siya. Yan, etong puno na to, ano yan ng guyabano. Meron din pong buko. Yan. Ito po yung guyabano, kaya lang nakakatakot siya kasi tignan nyo po. Yung mga langgam, ang lalaki, my gosh, ayan o. Tapos meron ditong guyabano. Kinain na lang ng langgam. Nakita nyo po, yan. Kinain na lang ng langgam, yan. Dito po ako nagsusunog ng basura. Yan, kasi dahil wala naman po ritong dumadaan na truck ng basura, so dyan ako nagsusunog ng mga basura. Yan po nakikita nyo, yan o, bangin na yan. Kaya dito kapag umulan, sobrang putik. Talagang ano, ayan po o. Tatlo lang po kaming magkakapit bahay dito. Malayo po kami sa bayan. Yan. Nakikita nyo po ba? Yan. Ito po yung ano ko. Alam nyo, sa totoo lang dito ako. Tignan nyo. Natatakot ako ba kapag umulan. Yan, sira na po talaga siya. Papakita ko sa inyo. Kaya hindi ko po matulugan yung kwarto. Kasi tignan nyo. Konting hangin na lang magigiba na. Tapos, yan o. Ano po siya. Kinabitan lang siya ng yero. Tapos, dahil malakas yung tulo ng ulan, nilagyan ko ng trapal. Pero yung lintik na daga na nginat-ngat yung trapal sa bubong. Ayan po o, sa kwarto ko na yan. Yan o, talagang sira na siya. So, ang ginawa ko dyan, nilagyan ko na lang siya ng karton. Kaya lang, hindi ko lang alam kung anong mangyayari kapag umulan. Hindi ko po alam kung papasukin ako ng tubig. Eh, dun pa naman nakalagay yung aking, dun pa naman nakalagay yung mga damitan ko. Sana wag naman mabasa. Ito, meron din po ritong papaya. Ayan. Kikita nyo po ba? Teka lang, padasan natin. Yan, may papaya din. Yan, may saging din, pero wala pang bunga. So kapag ako naman ay naboboring, eto ano to, puno to ng dalandan. Dalandan to. So kapag ako nagboboring, pumupunta ako dito, aray. Dito. Yan, nakita nyo po ba? Nasa bundok po kasi talaga ako nakatira. Nabundok po talaga ito. Ayun o, yung mga nyog, gumarunong lang akong umakyat ng buko. Ayan o, may mga may mga buko, may mga nyog. Gumarunong lang akong umakyat na ko. Kumuha na ako talaga ng bonggang-bongga. Ito naman, puno ng mangga. Yan, puno yan ng mangga. Tapos eto, Miming! Tutur ko po kayo. Di ba nakita nyo, puro dahon. Eto, puno ng paminta. So, hindi niya pa panahon. Ito mga nyog, mga buko. Ang dami ritong buko. Hindi naman ako marunong umakyat ng puno. Yan. Ito puno to ng paminta ulit. Yan, mga paminta. Ayun ulit buko. Lahat po ng nakikita nyong halaman dyan, pamintahan yan. Kapag araw ng paminta, super pitas ang lola mo. Kaso ibibilad mo siya sa araw para matuyo. Tapos pag natuyo siya, at saka pa lang siya didikdikin. Yan po yung Madre de Cacao. Tignan nyo po, di ba?
Talagang napakalayo ko sa kabihasnan. Yan, bangin na po yan. Yan, bangin yan. Tignan nyo po. Kaya kapag nag-iisa ko, yan may nahuhulog ng mga mangga, oh. May bunga na ba itong Indian? Diyos ko, hindi ko naman maaakyat yan kahit pa magkaroon ng bunga. Hindi ko naman kaya yung akyatin. So yan, o diba? Para may idea kayo. Tapos mag-isa lang ako dito. Kaya ang ginagawa ko kapag naboboring ako, napipilitan akong mag-aral at mag-review. Kaya araw-araw ako nakakapag-live kasi wala po akong ibang libangan dito. Wala naman akong TV. No? Yan, Madre de Cacao yan. Ito, sa ano yan? Kandilaan yan. Meron po akong kapitbahay at Mami Alma, yan, no? Dalawa. Bali tatlo lang kami nandito sa itaas ng bundok. Ayan, no? Puro puno, puro halaman, tas malamok. So, ito naman yung aking labas ng aking bahay. Di ba halatang babae yung nakatira? Charot lang. Yan, inakas ko kanina yung sampayan ng kasi umulan yan. O, di ba, bongga. So dito, kapag bumababa ako, yan, dito ako, imagine niyo po, oh. Ayan, pakita ko sa inyo. Ganyan po siya kataas. Mukha lang siyang mababa sa video, pero yan, oh. Pababa po yan, papunta dun sa tindahan. Kaya napakalayo ko po talaga sa tindahan. So, itutur ko po kayo. Dito po nakatira yung may-ari ng bahay na INC. Na close, super close ko. Tapos yung asawa niya ay MCGI na konsehal naman dito sa barangay. Yan, may saging na po. Yan, meron na siyang saging. Actually, mga saging dito nahuhulog na lang. Yan. Lahat po ng ito, yan, Madre de Cacao, pamintahan. Pamintahan po kasi itong na tirahan ko yan. Lahat po yan, mga tanim na yan, paminta. Kaya dito sa pag-iisa ko, napakatahimik ng buhay ko kasi walang stress. Yung mga kapitbahay ko dito mababait sila at saka sobrang tahimik lang din. At nagpapasalamat naman ako dahil naiintindihan nila yung pagla-live ko. Yan, saging. Hindi po ba? Saging. Yan. Yan. Tingnan nyo po, di ba walang bahay? Yan, yung dinadaanan ko kapag may okasyon, yung may-ari ng bahay na inuupahan ko, dito po ako dumadaan. Ini-invite po nila ako lagi kapag may birthday. Ayan po yung bahay. Kita nyo. Yan. Bahay po yan nung may-ari. Yung aso ko, oh. Nakita nyo yung aso ko. Ayun, oh. Nakita nyo pa may ibon. Yan. Lahat ng nakikita nyo rito, lupa niya. Yan, oh, lahat yan. Lupain niya yan. So, yung pagtira ko po dyan sa bahay na yan, ang dating nakatira po talaga dyan ay umalis. Umalis na dahil nakahanap yata ng trabaho sa Maynila. So, dahil na bakante, na abandon na yung bahay na tinitirahan ko, talagang nabulok na yung mga bubong, nabulok na yung mga kisame. Kaya dahil sa yung nilipatan ko, yan talagang umuulan sa loob. Yan, bumili ako ng trapal. Kaso, during that time, hindi ko naman ine-expect na marami palang dagang bukid. Maraming mga dagang bukid dito. Kaya, ayun, nabutas yung trapal. Pero hindi ko pa po alam kung papasukin ako ng ulan. Ayun po yung bahay ko, yung kulay pink. Yan. Para alam nyo po, dito yung tubig,
bubuksan ko dito kasi ang gamit ko lang po ay hose. Ito po yung hose ko, itong kulay dilaw. Yun po yung bahay ko. Pati hanger, makulay ang hanger. No? Sobrang cool. Oh, 'di ba? Pati yung kulungan pink din. So papakita ko sa inyo kung saan ako bumababa. Ay! Oh, 'di ba? Pati hanger ko makulay. So dito ako bumababa para makapunta ng bayan. Yan. Talagang imagine niyo to ha, tong lupa na to. Imagine niyo po pag umulan, yan po yung bangin. Kaya hindi ka pwedeng maglasing-lasing dito kasi mahuhulog ka talaga sa bangin. Yan, imagine niyo po pag umuulan, talagang grabe ang putik. Grabe, sobrang grabe yung putik. Hindi ka makakapaglakad dito ng maayos. Ayan o. Bangin yan. Nakita nyo po, di ba pababa? Kasi galing ako sa bundok. Kaya bababa ka. Ngayon, nung una kong lipat dito, hindi ko kayang tumawid dyan. Kasi 3 lang siya tapos matatakot ka dahil ngayon kasi sobrang init kaya nawalan ng tubig. Alam ko, batis ba tawag dito o sapa? Yan, may tubig dyan. Tapos etong tinatapakan, ano to, yung kadadaan, nung una, halos hindi ako makapaglakad ng maayos, talagang napapatakbo ko sa sobrang takot. So yan, nakikita nyo po. Oh. Hindi ba dun ako galing sa taas? Yan. Ngayon, inaano na yung mga puno. Unti-unti nang puputulin kasi gagawin na raw yata tong highway. So pag naging highway na to, magiging malayo na yung lalabasan ko, mas lalong nakakapagod. So yan po oh. Nakita nyo po, 'di ba? Wala ka talagang kapitbahay dito. Kaya kahit magsisigaw ako ng Darna, walang sisita. Hinihingal ako. Imagine niyo po, ganun kahirap ang buhay dito, lalo na wala naman akong permanenteng trabaho. So yan po, aakyat. Nakita nyo po, para kung halimbawa bibili lang ako ng shampoo, imagine niyo naman po yung lalakarin ko. Yan. Para po makita ninyo ang aking mga ginagawa everyday. So yan po, yan. Tsaka pa lang tayo makakapunta sa mga tindahan. Yan, yan na po yung labasan. Yan na po. Diyan ka palang maghahanap ng mga tindahan na bukas. Ayun yung tindahan, no? Sa dulo, nakita nyo po. Kita nyo, ginigiba na yung mga puno. Pinuputol na. Yan po yung hiningal ako. Yan yung bangin. No? Yan, pinakita ko lang po sa inyo. O, diba? So, syempre, babalik na naman tayo sa baba. Hay, nako, effort effort. Yan. Yung aso ko, na talagang inaantay at inaabangan ako. Uwi na doon, Mabi? Baba na doon. O, diba? Kung nasan ako, nandoon ang mga aso. Nakakaloka. Ayan po. Ay! Ayan yung Madre de Cacao. Ang dami ritong Madre de Cacao. Kaya lang, yan sana ipapandigo ko sa mga aso ko. Kaso, magasto sa gas. Yan, Madre de Cacao din po yan. Yan, Madre de Cacao, Madre de Cacao. Maganda yan sa aso. Ito, Madre de Cacao. Grabe, natatakot ako. Alam niyo po, sa tagal ko na rin nakatira dito. Di pa rin ako sanay. Ayan o.
O, di ba po? Sabi ni Mami Mirna, Minggito Galos, gwardiya mo yung mga aso, Sandrillo. Opo, kasi talaga nag-ano ako ng mga aso dahil unang-una, napapaligiran ako ng protestant. Shh, Mabi, baba! Eh, hindi naman po tayo, tignan nyo po yung aso ko, putik-putik na naman yung paa, oh. Napaliguan ko na yan. Tignan nyo po yung paa. Tignan nyo yung paa. Doon nga, umuwi na doon. Sige. Mabi! Uwi! Umuwi, tignan nyo. Ikaw yung mga paa nyo, mga bisit! Mabi, umuwi ka na. Yan, nako, mga aso. Diyan sila kasi po, gustong-gusto nilang maglaro dyan. Ayan po yung mga bakas ng paa, tignan nyo po. Ayan pa yung mga bakas, di ba? Hindi ko alam kung bakit gustong-gusto nila dito sa putik na to. Kayo, manda kayo sa aking mga aso kayo. Mabi! Uwi! Dali mo! O, di ba? Di ba? O, lahat sila may Ayan, taray ng aso ko. Negro! Shhh! O, di ba si Kopi ko, sosyal. Uwi! Ano ba yan? Oh, sorry, bongga. Hindi ko talaga alam. Umakyat ka na doon. Kung bakit gustong-gusto nila sa putik. O, di ba inantay pa ako? Aray ko. Humanda kayo sa akin talaga. Magbubugbugan Diyos na naman tayong mga aso kayo. Ayan ang aso ko. Ayan yung pinakamatapang. Yan, titingin sa akin. Yan ang pinakamatapang kong aso. Hindi siya pwedeng hawakan. Hindi mo siya pwedeng utuin. Hindi siya kumakain kapag ibang tao nagbibigay. Kailangan makikita niya na ako yung nagpapakain sa kanya. Kumakain ng dahon. Yan yung... Yan yung ano... Oh, yan si Kopi ko. Kumakain. Hindi ko alam bit kumakain yung aso ng damo. Yan o. Kopi ka. Diyos ko, alam niyo po ba dyan nauubos yung budget ko? 6 sila. Tingnan niyo naman po yung mga katawan, mas mataba pa sa akin. Kasi talagang inaalagaan ko sila, tsaka hands-on ako sa mga aso. So, tutur ko kayo sa loob ng baler. Sa loob ng bahay. Tutur ko kayo sa loob naman ng aking mumunting bahay. Yan, dito naman tayo sa bahay. Pasensya na po kayo Tignan nyo po Tignan mo Pasensya na po kayo, medyo makalat yung loob ng bahay. Pero, sige po, ipapakita ko po sa inyo. Yung loob na... Ayun nga lang yung problema, walang signal. Kapag pumasok ako sa loob, yan po Yan ang loob ng bahay ko. Malinis ako sa bahay, ayoko po ng makalat, ayoko ng marumi, ayoko ng mabaho yung bahay, na kahit na hindi kagandaan yung bahay na tinitirahan ko, mahalaga sa akin kasi malinis. Yan kasi yung nakasanayan ko yung mga panahon na yung mga panahon na nag-iisa ako, yan. Yan yung altar ko, yan Yan po yung mga libro ko. Ito po yung mga research ko. Ang dami. So, aayusin ko pa lang po siya ulit. Yan. Ito yung kusina. Ito yung inutang ko kanina sa tindahan. Yan, umutang ako ng talong, ampalaya, para ulam ko. Yan. Yan, wala po kasing signal. Labulin natin, dali. Yan. Ito naman po yung iniigib ko. Yan, nag-iigib ako ng tubig. Yan ang CR ko. Tapos yun yung mga basura na hindi ko pa nasusunog. No? Yan. Ganyan lang po ako kasimple.
kasimple na iniisip ng mga tao, parang antaray-taray ko, parang lagi akong galit. Hindi po, pagdating lang talaga sa debate or pagdating talaga sa usapin ng simbahan, talagang nagiging seryoso ako. Pero sa totoong buhay, napakasimple ko lang po talaga. Ito yung pakita ko po. Ito yung sampayan ko kapag yan. Gumawa ko ng mga sampayan. 'Di ba? Ito rin po sampayan. Ito yung higaan ko. Pasensya na kayo. Sira. Yan. Yung iba ko pong gamit doon na nakita nyo sa loob ng bahay, yun ay dahil sa binibigay sa akin na tulong ng ibang mga kapanalig nating Katoliko. Lahat naman ng tulong na ibinibigay nila sa akin, ipinapakita ko kung saan napupunta. But usually, yung mga tulong na natatanggap ko, inilalaan ko talaga sa mga libro. Kasi gusto ko pang kasi marami pa akong gustong matuklasan patungkol sa ating simbahan. Marami pa akong gustong aralin. Hindi ako satisfied sa kaalaman ko ngayon. Marami pa akong gustong malaman. Kaya talagang ang mga books, yan ang kaluluwa ko. No? Na yan yung kahinaan ko. At tingnan nyo naman po. Wala pong tao dyan. Tatunayan ko sa inyo. Pag ganitong oras, yan nakakandado pa. Diba? Wala pong mga tao dito. Kaya, pag ganitong oras, talagang nagla-live ako. Kaya pansin nyo, hindi na, dati, di ba, nakikipagdebate ako gabi, 8. Ngayon, hindi na po pwede kasi, ayan lang po yung kapitbahay ko. Ayokong, sila, ang work nila is, nangangalakal sila. At napakasipag ng pamilyang yan, meron silang isang anak, napakasipag ng mag-asawa. Kasi talagang madaling araw pa lang umaalis na sila para magtrabaho. No, yan po yung sila po yung mga kapitbahay ko na minsan kakatukin ako, bibigyan ako ng ulam. Na Sanrio, bibigyan kita ng ulam. Ayan, kaya minsan kapag nagbibigay din ako ng ulam, talagang gusto ko yung kumpleto yung mga rekado kasi nakakahiya. Syempre, titikman nila yung luto ko. Ayoko namang masabihan na hindi masarap. No? At yung bulaklak na pinitas ko sa altar, dito ko kinuha. Kaso pakalbo na. Kasi nga sa sobrang init, kaya lagi ko siya dinidiligan. Pati itong bayabas, dinidiligan ko siya lagi. Kasi gusto ko marami akong tanim. Yan. Ito bigay sa akin to ng kapanalig natin na Catholic. Yan. Ginawa ko siya, display ko siya dito sa loob. So yan po ang aking bahay. No, at dahil nilalait noon yung dingding ko, yan, napapinturahan ko na po siya talaga. Yan, ito po yung altar, yan. Ito, binigay lang din po ito ng mga kapanalig natin. Ito, naiwan ng pinsan ko to. So, dahil hindi niya nakukunin, ako na lang sa akin na lang niya binigay. Lahat po ng ibang gamit dyan sa pinsan ko, kasi tumira dito, naiwan niya. Yan mga... Ito, binigay lang din po sa akin to. Pinadala po sa akin yung mga vitamins. Ito yung mga naiwan ng mga pinsan ko. So, dahil naiwan, binigay niya sa akin. Sabi niya, sige, sa'yo na yan. Yan, tapos, ito may speaker ako. Ito yung mga books ko. Mga bigay lang din po yan. Yung iba binili ko. Ito, mga Bible, binili ko po yan. Yan, mga books ko. Dewey Rings. Meron akong water heater, tsaka rice cooker. Yan lang po yung gamit ko, tsaka electric fan. Ngayon, dahil maraming daga dito, bumili ako ng styro, kaso sira siya nung binili ko, pero mas mura. Ini-scotch tapean ko na lang. Yan po yung mga stock ko na pagkain, kape. Yan, papakita ko po sa inyo yung pagkain ko. Biscuit, yan. Chicharon, kape, yan, mga ginisa-ginisa. Tapos meron akong isang delata rito na Argentina. Tapos bumili ako ng Energen. Yan, bumili ako ng Energen kasi hindi naman po talaga ako mahilig kumain. Yan. Yan po nakikita nyo na laman ng aking ref. Ref ang tawag ko dyan. Tapos, eto po yung ref ko. Yan, nag-aano ako ng yelo.
Dahil napakalayo po ng ng tindahan. Ito naman po yung dog food, araw-araw akong bumibili para sa mga aso ko. Yan, dog food. Tapos, ito po yung bigas ko. Ay, kaloka. Yan. Meron po. Yan, lagi akong lumalabas, wala kasing signal sa loob. So, meron po akong 3 kilong bigas. Yan, tinitipid-tipid ko. At yung manggang nahulog, pinapahinog ko. Para pag hinog na, makakain ko siya. Yan, ito pong tubig ko, paubos na rin. Paubos na, wala pa po akong pambili. Yan, to po yung mga plato ko, mga plastic. Yan po ang aking munting bahay. Yan, inopen ko na po sa inyo. Para wala na po akong tinatago. Yan, nakita nyo na po yung kaluluwa ko. Yung kaluluwa ng bahay ko. Yan po, napakaliit lang, simple lang po nung bahay ko. Ito po yung duyan. Yan. Binigay lang din po sa akin tong duyan. No, i-deliver dito ng kapanalig nating Katoliko. Salamat sa pagmamahal, mga kapanalig kong Katoliko. Kahit papaano ay nagkakaroon ako kahit papaano ng maayos na buhay sa pagmamahal at tulong at suporta ninyo sa akin. Tatanawin ko malaking utang na loob yung suporta at pagtulong ninyo sa akin. Hindi ko man yan masuklian ng material na bagay dahil wala, kapuspalad po talaga ako. Hindi ko man yan masuklian, pero pinapangako ko po na ibibigay ko naman po yung best ko bilang isang Katoliko pagdating sa mga debate at presentation. Siguro yun na lang po talaga yung pwede kong maibigay dahil kapuspalad po talaga ako. No, nakakahiyaman sabihin at nakakahiyaman nakakayaman na sabihin sa inyo yon, pero yun po kasi talaga yung totoo. No? Pero hindi ko naman po siya ikinakahiya kasi yun naman po talaga yung tunay na kalagayan ko, tunay na buhay ko dito sa probinsya. No? Nasa bundok ako. Kaya pag ako po ay nagpupunta ng Radyo Veritas, halos manginig ako sa gutom kasi ang biyahe ko po doon, papunta pa lang almost 7 hours. At almost 1,000 pesos yung pamasahe ko makapunta lang ng Radyo Veritas. Yung sakripisyo ko sa pagbabiyahe, naku, kung alam nyo lang po talaga, no? Talagang napakahirap nun sa akin. Kaya ako naman, kahit na talaga nanghihinayang ako sa pamasahe ko, syempre, kapag hindi naman sapat yung pera mo, manghihinayang ka sa laki sa halaga ng pinapamasahe ko. Pero ganun pa man, ang iniisip ko is yung mga makakasama kong mga Katoliko sa Radyo Veritas, maramdaman nila kung ano yung feeling na nasa radyo ka, maramdaman nila kung ano yung pakiramdam na nakakita nila si Tito Marco Evangelista, tapos talagang yung radio station is very valid sa ating mga Catholic. Gusto ko yun i-share, yung feeling na yun. Kaya kapag ako ay kahit pagod sa biyahe, pero nakikita ko naman na nakangiti yung mga nakakasama ko, no, sa Radyo Veritas, masayang-masaya ako doon. Hindi sa iba kasi ang iniisip, ginagamit ko ang Radyo Veritas para magpapansin o para lang sabihing mayabang. Hindi po, kasi kung magyayabang po ako, bakit pa ako magsasama ng mga tao? Pwede ko naman siyang solohin, hindi po ba? Pero ang ginagawa ko kasi, ako mismo nag-i-invite sa mga kapanalig natin na hindi masyadong pinapansin ng mga kilalang CFD. Kaya ang gagawin ko, huy, sama kayo, magra-Radyo Veritas ako, na-invite tayo ulit. Kaya kahit na talagang minsan bumiyahe ako sa Radyo Veritas, last money ko na, no? Pero talagang kahit minsan talagang nagigipit ako, ang iniisip ko, Lord, bahala ka na sa pag-uwi ko. Kaya ayun, itong mga nakaraan na Radyo Veritas, nagpapasalamat ako sa mga kaibigan ko, no? Doon na kahit na nakakahiya, no, na nasasabihin sa akin, Sanrio, pamasahe mo. Alam namin wala kang pamasahe pa uwi. Kasi sinasabi ko rin naman po yan sa kanila kapag kunyari, Kuya Axer. Si Kuya Axer, si Mami Rhea, yan, saka si Ate Glaze. Yan, kapag nagkikita-kita kami, alam nila na wala talaga akong pera. Kaya sinasabi nila, Sanrio, pag tinatanggihan ko naman, nagagalit. Hindi, alam namin wala kang pamasahe.
Kaya kahit pa paano, kapag nakakauwi ako, dumadaan muna ako ng palengke. Ayan, dyan, bumibili na ako ng stock ko, ng bigas. Kasi alam naman po natin, di ba? Ang mahal ng bilihin. Dito kasi ang bigas, 65 pesos per kilo. Wala po ditong 55, 50 pesos. 65 po talaga. Kaya maduguan ang 1 kilo. Syempre po may mga aso pa ako kasi ang ginagawa ko, 1 kilo, nagsasaing ako ng 1 kilo sa isang araw. Hanggang hapunan ko na yon kasi hindi naman po ako malakas sa kanin. Kaya lang yung mga aso ko kasi, bukod sa dog food, dilalagyan ko din ng kanin yung pagkain nila. Kasi ayoko naman din silang magutom. Kaya doon ako na mamahalan. Tapos ang ulam dito 70 pesos. Nakakaloka, 'di ba? 70 pesos. Kaya ang ginagawa ko, bumibili na lang ako ng 1 tray na itlog. Ayun, good for 1 month ko na yon, itlog sa umaga at itlog sa gabi. Sa akin okay lang naman yon kasi hindi naman ako mahilig kumain. And usually kapag rumarakit ako sa labas, kumakain na rin ako sa ibang bahay. Doon ako pinakakain. Kaya medyo nakakatipid ako. Syempre, tinitipid ko yung yung ginagamit ko sa panluto, 'di ba? Yung gas, yung mga mantika kasi dito po ang mantika dito 50 pesos yung nasa tawag doon, bilog. Bilog ba 'yon, yung 50 pesos na yung mantika dito. Kaya ang ginagawa ko, nag-iipon ako para makabili ako ng 1.5 kasi yung kinikita ko naman po sa mga racket ko sa labas, yun naman po yung iniipon ko para makapagbayad ako ng bahay, makapagbayad ako ng ilaw at makapagbayad ako ng tubig. Hindi ko po siya pwedeng galawin talaga. Kaya ang ginagawa ko kapag halimbawa, nandun ako sa GC ng Ave Maristela, i-chat ako, kunyari ni Mami Rhea, San Rio, sabi niya, may ibibigay ako sa iyo. Yun, yung mga ibinibigay sa akin ng mga kaibigan ko, ibinibili ko na agad yan ng bigas, ibinibili ko na agad yan ng mga sabon, pandigo, para just in case na mapunta ako sa sitwasyon na bigla akong nawalan, meron akong kukunin na pangangailangan ko. Kaya yung styro ko doon, nilalagyan ko siya ng mga delata o kaya minsan ng mga chicharon, yung niluluto. Kasi kapag nag-aaral ako, minsan sa sobrang puyat ko, dahil sa ayokong makatulog, yan naggangangata ako ng mga chicharon, yan yung niluluto ko para kahit papaano ma-relax naman yung isip ko, kahit papaano makapag-isip ako ng maayos dun sa mga binabasa ko. No, kaya yung mga nagsasabi diyan, no, na may kinikita po ako sa YouTube, may kinikita daw ba ako sa Facebook, may kinikita ba ako sa pagla-live ko, wala po. Sa totoo lang po, pag pumupunta ako ng Radyo Veritas, nililibre na lang po ako ng mga kapanalig natin ng pamasahe pa uwi. Wala po talaga akong bit-bit kahit na 5 duling. Kapag nalaglagan na lang ako ng piso, hindi na ako makakauwi dito sa bahay kasi talagang saktong-sakto lang yung pamasahe ko kapag lumuluwas ako ng Maynila. Kung ako kumikita ako ng malaking pera sa ginagawa ko, pinakita ko naman po sa inyo yung bahay ko, lahat yon bigay. Pinapadala lang po yun sa akin na, Sanrio, may bibigay ako sa iyo. Kung may darating sa yung parcel diyan, ayan, binibigyan nila ako vitamins, may nagbibigay sa akin ng sabon panligo. Yan, yung ibang gamit ko nga lang po dito dahil tumira yung pinsan ko nung last December. Ibinigay niya na lang po sa akin yung mga naiwan kasi kaya naman daw po niyang bumili. Kaya yung mga gamit ko dyan halos lahat, bigay lang po yun sa akin. Hindi po ako, wala po akong kakayahang bumili ng mga ganon. Kesa ibili ko ng ganyan, pagkain na lang ng mga aso ko. Kasi ang buhay ko ay umiikot lamang sa pag-aaral ng doktrina ng simbahan tsaka sa mga aso ko. Yan lang naman po yung importante sa akin, na yung mga aso ko maayos na kumakain, yung mga aso ko na hindi nagugutom, tsaka makapagbayad ako ng bills kung ano yung dapat bayaran, tubig, ilaw, upa. Ayun, sa pagdating naman po sa pagkain, pwede nabubusog naman po ako kahit sa isang Skyflakes. Minsan ganun po yung ginagawa ko sa sobrang pagtitipid ko, hindi ko na ginagalaw yung kanin, yung bigas, nag-i-Skyflakes na lang ako tapos matutulog na ako. Iniisip ko kasi total bukas ganun din naman, kakain na naman ako, sayang yung kakainin kong bigas. So minsan pinagpapaliban ko na lang, nagbibiskwit na lang ako tapos umiinom na lang ako ng tubig.
bumabawi na lang ako sa yelo. Sa yelo, total sabi ang nasa isip ko, kailangan ko lang naman is mabusog. Sa isang Skyflix, busog na rin naman ako noon. Kaya yung bigas na talagang usually na binibili ko, na imbis na kainin ko, pinapakain ko na lang sa mga aso. Kasi dahil 6 sila, bukod po sa dog food, kalahating kilo po kasi yung nilalagay kong bigas. Dahil kawawa naman din po pag namayat yung mga aso ko. Kaya ako, hindi ako tumaba-taba. Kaya, yan po yung dahilan kung bakit talagang naghahanap ako ng racket. Kaya lang dahil sa sunod-sunod yung presentations natin at sunod-sunod yung mga tao, yung mga Katoliko, na sa Rio mag-live ka, napapabayaan ko na yung paghahanap ko ng pagkakakitaan. Kasi talagang malaki po yung nakakain sa aking oras pagdating sa mga presentations. Minsan dumarating ako sa point na meron na akong pagkakakitaan, timing naman na may Katolikong magsasabi, Sanrio, live mo nga to. Yun po yung kahinaan ko, hindi po ako makatanggi. Kapag katuruan kasi ng simbahan, mas pinipili ko yung simbahan kesa dun sa kikitain ko Kasi sa akin parang nasa isip ko, parang hindi ako mapapakali pag hindi ko siya na live, lalo na kapag may mga Protestant. Kaya dahil nga po sa sobrang obsessed ko na rin sa simbahan, napabayaan ko na yung sarili ko, napabayaan ko na yung napabayaan ko na maghanap ng kakainin ko. At talagang ang ako bilang Katoliko, gusto ko lang talagang magpasaya ng mga Katoliko. Gusto ko kayong pangitiin, patawanin, palakasin yung mga loob ninyo na pagdating sa aral, si Sanrio, aabangan ko kasi magka-jives kami niyan, magka-ugali kami niya, pareho kaming kwela, no? Yun yung yung gusto ko lang na iparamdam sa inyo na maging masaya kayo, matuwa kayo, yung ma-enjoy nyo yung debate, na kapag may nakita kayong sulpot, hindi na kayo high blood, yung tipong pagtatawanan nyo na lang sila, aasarin nyo. Yan yung gusto ko na ituro sa inyo, na ang pakikipagdebate ay hindi nakakagalit, hindi nakakainis, kundi isa yung enjoyment na kung saan mapapatunayan natin na ang Catholic Church ay tatag mismo ni Christ. Kaya kahit na kahit na minsan nasasagasaan ng pagla-live ko, yung pinagkakakitaan ko o pagkakakitaan ko, kahit nasasagasaan siya, okay lang. No, okay lang kasi sabi ko nga po sa inyo, kahit Magic Flix lang ang kainin ko, no, busog na ako doon. Tsaka hindi naman din po kasi ako maselan. Hindi rin po ako mahilig kumain. Yung kumain nga po kami, ayan, salamat Kuya Axer sa libre mo. Yung kumain nga po kami doon sa labas, sa totoo na. Hindi ako masyadong kumain kasi nga hindi ko siya alam kainin. Kaya ang sangyup, nilalagay pala yung pagkain doon sa loob ng dahon. Ang ginawa ko, yung dahon mismo kinain ko. Sa bagay, mahilig naman ako sa gulay. Mahilig ako sa mga fresh, kumakain ako ng fresh na gulay. Ayun, hindi rin ako kahit papaano nasagwaan doon sa lasa. Tsaka, ganun din naman yung pagpapalaki ko sa mga aso ko, kumakain sila ng hilaw na gulay. Kaya kapag nagpupunta ako ng palengke para mamulot ako ng mga tinapon na gulay doon, ginugupit ko lang yun ng maliliit, ilalagay ko sa pagkainan nila, hahaluan ko ng atay ng manok, tas lalagyan ko ng 2 tabong tubig. Ayun, kinakain naman nila yung fresh na gulay. Sabi nga sa akin ng mga tao rito, ginagawa ko kambing yung mga aso. Kasi kumakain po talaga sila lahat ng klase ng gulay, kinakain nila, hindi sila maarte. Kaya sinasabihan ko yung mga aso ko na wag kayong maselan wala tayong pera. Kailangan matuto kayong kumain kung ano yung ibibigay kong pagkain sa inyo. Kaya yon, hindi naman po ako nahihirapan. Kaya kung titignan nyo po, matataba yung mga aso ko kasi laki talaga sila sa gulay. Shhh! Uwi na, umaambon! Negro! Di ka na rito. Umaambon! Mokang! Uwi! Pasok! Yan, pinapasok ko na po kasi umuulan. So, yun lang po, kasi kapag pumasok ako ay mahina yung signal.
No, mahina yung signal, maghahang lang. So, yun lang po na pinakita ko lang po sa inyo yung bahay ko para kasi nag-iisip yung iba na marami akong magagandang gamit. Yun lang po yung gamit ko. At eto na po yung mga aso ko. Yan, nasa loob na po dahil ako'y magpapaligo. Naglaro-laro na naman to sa mga putik-putik. Hindi ko alam kung bakit gustong-gusto nila sa putik, kaya magpapaluan muna kami. No? So yun lang po mga kapanali. God bless you. Maraming salamat po at I hope na na-enjoy nyo tong live natin ngayon. At magsisimula na rin po akong magsulat at i-research ko ng buong buo yung True Church para kapag nag-presentations ako live, hindi na po kayo mahihirapang maghanapan ng references. At pinapaayos na din po kasi sa akin yung mga research ko dahil balak po siyang gawing libro. So, kailangan po daw kasi formal. Ipo-formal, tapos parang ano yata sa bishop, ipapa-confirm kung tama ba yung stand ng pag-aaral ko, tapos gagawin na po siyang libro. Kaya, talagang kailangan ko na po talagang magsulat. No? Kaya hindi nyo po muna ako mararamdaman na magla-live as of now. Pero magpo-post pa rin po ako regarding sa Catholic Church. Iinis pa rin ako ng iglot at ng sulpot. Hindi pwedeng mawala yan. Kailangan araw-araw ay mabad trip at masira natin ang umaga ng mga sulpot sa pamamagitan ng aral ng simbahan. Yan lang naman po yung goal ko ang mang-asar. No, kung paano nila inaasar ang mga CFD, o sige, makikipagsabayan ako. So, yun lang po. Maraming pong salamat sa lahat po ng nanood, sa 22 live viewers. See you next week. Dahil yan po ang live debate ko kay Umbaw. Ang titindigan natin ay ano ang tunay na bautismo? Oneness o Trinitarian. So, baka sunod-sunod din yung maging debate namin ni paring Umbaw. No, talagang hindi pwedeng hindi. Kailangan talagang yung mga sulpot na mga debater na yan, kailangan talagang tinatapatan natin yan. At I'm so happy and I'm so blessed na ang mga Katoliko, ng mga CFD, yung mga CFD nominal, ngayon ay mga malalalim na. Yung mga Katoliko po na written debater, masayang-masaya ako dahil nakikita ko na yung tapang ninyo, yung lakas ng loob ninyo sa pakikipagdebate. At nararamdaman ko, no, sa lahat ng mga nakapollow sa akin, sa lahat ng mga naniniwala at nagtitiwala sa akin, nararamdaman ko po at nakikita ko yung malaking pag-improve ninyo bilang mga Katoliko kayo. At sana ipagpatuloy po natin. Tandaan, araw-araw dapat mambad trip tayo ng sulpot. Sirain ang kanilang mga aral sa pamamagitan ng aral ng Simbahang Katolika. Yun lang po, sobrang lakas po ng ulan na naririnig niyo po yung bubong. So yun lang po, maraming salamat. God bless you!